Wala ka nasalapin mo yung sabaw ko next time. Sarap! Nilaga, sinigang, at saka tinola. In one! All in one! 3 in 1! Ready? You make me stronger, baby, by saying goodbye. Sabi nila, ilang libong tao ang iyong makikilala, ngunit iilan lang ang iyong magiging tunay na kaibigan. Kung umabot sa punto na ang iyong kaibigan ay itinuturing mo ng pamilya, kapag siya ay paalis para sa mas magandang kinabukasan, paano nga ba magpaalam nang hindi ka nasasaktan? Ayun, nakilala ko si Pam noong 2021. Pare-parehas tayong pinabalik from Pinas para ulit sa Locom. Tapos ayun, hindi ko na-expect magiging ka-close ko din siya. May times na parang feeling ko siya yung hindi ko makakasundo nun eh. Kasi parang, yun nga, ang taas, malakas yung personality niya. Eh ako, low-key lang naman ako. Nakilala ko si Pam during FIFA days, during Locum. Yan. Though ibang group siya and ibang group din kami. Mas nag-jive kami nung napakilala ni Hector kami sa isa't isa nung nasa Barwa, Macdo time. Si Pam, unang na-meet ko si Pam nung FIFA. Kabatch siya nila Hector. So, nakakasama lang namin siya sa bus. Napansin ko siya kasi siya yung pinakamaingay dun sa bus. Pinakamadaldal. So, nagkausap kami ni Pam nung that time na pauwi kami. Galing sa Bugarn. Kasama siya ng mga ibang Pilipino na from Locom. Eventually, nakilala dahil nagdadala siya ng pagkain. Parang binibenta yata yun that time. Tsaka common na ex-Saudi din. So, parang may connection. Si Pam nakilala ko sa training sa Hamad. Siyempre mga baga, Oriente, nakilala ko. Tapos nung nalipat ako sa Umsalan, nakakasama ko naman sa duty, nakakwentuhan naman. Ayun, pinagsimula doon ko siya nakilala. Actually, minessage ko siya sa airport kasi sabi ni Ma'am Marie ng Universal Staffing, nasabay kami. So, doon ko siya una nakita sa Clark Airport. Ang nakakatawa nga doon is na kami, offload. Na-offload kami nun. So, kinabukasan pa kami nakaalis. Nagka-group kami ni Ate Pam, Sloom, paramedics kami. Pero di pa kami masyado close. Close niya si Reg, Nikki. Kami, hindi pa. Ganon din, paramedics lang din yun. Oo. Sa bus ata. Sa bus. Tingin ko nung Locom tayo, nung papauwin tayo dapat sa Pinas. Tapos may group of female, sobrang ingay nila. I don't know specifically their names, pero feeling ko sila yon. Actually, sa Pinas, nagkita na kami niyan eh. Doon kami first na nag-meet. Kasi sa agency, si Ma'am Marie, binigay niya yung number ko. Nag-exchange number kami. Kasi sa location namin, walang swab. Tapos, ayun, sabi niya, CZ, ikaw ba si Nikki? Ganyan. Then sabi ko, si Nikki. Ayun, punta ako sa Pampanga. Nagpa-swab sa kanila. Tapos sabi niya, sakto magpapa-swab ako kasi doon daw siya nag-work. So ayun, nag-meet kami doon. First meet up namin sa Pampanga. The first time I met her sa HR. Nung time na yun, parang kinukwento niya about sa kanyang tatay. Nung na-COVID. Yun ang first time na na-meet ko siya. Tapos tinanong niya ako, ikaw si Mary, di ba?
Sabi ko, kilala niya ako? Pero hindi ko siya kilala that time. Tapos sa locum yun, nagkasama kami sa ambulance na ata, sa ambulance paramedic ko. Yeah, that time. Si Pam, ano siya, nakita ko siya sa airport kasi na-hold ako sa immigration, wait. Tapos nandun si Pam. Uy, ano yun? Saya. Tapos pagdating niyan, kasi nakikimarites ko. Sakto. Dumating siya. Wala akong pambayad sa'yo. Pairam ako ng pambayad ng pangbayad sa exit. So, yung first interaction ko kay ma'am, sa female psych, doon kami unang nagkita ni ma'am. Yung usual, saan ako, kung may family ako, yung mga personal information, dahil si ma'am naman, sobrang approachable niyan. Diga. Yun lang. Tapos ako, ay, ikaw pala po si Ma'am Pam. Kasi nga, naririnig ko na siya kay Nikki at kay Regine dahil naka-quarantine pa siya nun, kaya hindi natin siya kasabay na nag-sign ng mga contract. Ganun. Di ba may planong pauwiin tayo. So, nagsama-sama kami, pumunta kami sa mga clinics, gusto namin mag-apply. Yun. Pero hindi ko siya masyadong napansin, hindi kami masyadong nag-usap. Tapos nung locum Arab Cup natin, yun, naging ka-group ko siya, ka-group ko sila Nikki, yun, sila Hector, yun. Mabait. Tsaka, laging energetic. Tsaka, singer. Yan. Thoughtful. Thoughtful na tao para sa akin. Pag nagbabakasyon, may inaabot. Kahit ako nga, hindi ako makapag-abot dahil tamad ako magbitbit dahil mabigat. Pero siya nag-aabot. Very thoughtful. A woman, sorry. May strong personality si Pam. Yung straightforward person, then yung well-driven siya sa kung anong gusto niya sa buhay. For me, strong. So, makikita mo na hindi talaga siya magpapatalo. Lalo kung nasa point siya, hindi mo siya matatalo. Pero alam ko si Ate Pam, madaldal na siya. Okay. Ever since. Consistent. Madaldal. Madaldal din. Madaldal. Naku, ang babaeng diretsa. Ang babaeng kukomprontahin ka kung kinakailangan. Yeah. A loving mother. Yes. Sa kaibigan, supportive. Hindi ka niya iiwan. No matter what. Totoo siya. Mabait. Kumbaga, straightforward. Mabait siyang kaibigan. Si Pam, kasi yan, parang isa sa mga nanay sa grupo. Siya yung nagsasama rin ng lahat ng desisyon. Tapos, dalasan, yun yung susunod. Siya yung madalas mag-asikaso sa kung ano man, kung yung mga handa, party. Siya isa sa mga nag-organize. Kaya, parang nanay ang dating. I can describe Pam as a person sa group natin as parang magnet siya. Like, she keeps the group together as a magnet. Ayun, maaasahan talaga. Tapos siya rin talaga yung magbo-boost ng confidence mo pagka may mga gusto kong gawin sa buhay na alam mong hindi madali. Ipupush ka niya talaga na gawin. Kasi parang nakikita ko sa kanya na pagkaibigan ka niya, ayaw kanyang maiwan. Gusto niya, kung umangat siya, pare-pares tayo aangat. Si Pam masayahin. Hindi mo makikita sa kanya yung may problema. Ganon. Tsaka magaling siyang makisama sa tao. Huwag nga lang talagang malalasing kasi umiiyak. Lasing si Pam. Pam! Okay kasama si Pam. Pag umalis si Pam sa grupo, medyo nakakamiss kasi alam mo yun, wala nang maingay. Kung sakaling mag-banding tayo, wala na yan. Naririnig mo yung boses ni Pam Pal! Ewan ko, dahil sa iba, parang sinasabi nila, parang hindi nila makakasundo si Ma'am. Pero ako naman, dahil nga si Ma'am, nung nagkita nga kami, alam mo yung, ay, ikaw pala si ano nga name mo, yung parang mga ganon.
So para sa akin wala, mabait, ano siya, approachable, tsaka mabait. Since matagal ko naman siya nakasama. Ano talaga, totoo, yung strong ang personality niya, ganyan. Pero mas more on ako dun, soft side ko siya mas kilala. Parang sa inyo, sinasabi niyo, strong siya. Pero sa akin, parang normal niya lang yun eh. Parang ano lang siya, maganyan. Madadama siya pero hindi siya matapang talaga na ano. Na parang strong ang personality na parang kakatakutan. Hindi naman. Si Ate Pam, siya yung parang ate na yung ate na sana parang siya na lang sana yung maging ate ko. Kasi parang masyado kaming yung open, prangka, pero yun. Yun nga eh, yung pagiging makulit niya, syempre. Nabubuhay yung grupo eh, pag andun siya eh. Nabubuhay talaga, lalo sa kulitan. Ayan, yung mga pang-aasar niya. Tapos paglalabas kami, kasi lumalabas kami, minsan kami dalawa lang. Tapos pag magtatawagan, magchichismisan, yun, mag-aasaran, magbumurahan yan, mga ganyan. Ano ba? Siyempre yung tawanan kasi dati, laging one call away, gala. Yung mga panahon yung maingay, syempre, yung kwentuhan, yung magyayayaan, lumabas, magkape, ganun. Syempre, mamimiss ko yun. Tapos ano pa ba? Yung mga chika, yung mga asaran sa group, lalo pag siya yung nag-umpisa. So, yun yung mamimiss ko. Mamimiss ko, una yung ingay niya. Yung ingay niya na nagbibigay ng saya sa group, no? Pag meron tayong mga gathering. And second, mamimiss ko yung magkasama kami nanood ng World Cup. Isa yun sa hindi namin makakalimutan. Siyempre, World Cup yun. Hindi lahat nagkaroon ng opportunity na makapanood. Diba? Nagkataon lang na dito tayo sa Qatar. May chance na manood, so why not? Siya rin nag-encourage na manood na tayo. Sige. So, I think that was the most memorable para sa akin, kasama siya. Mamimiss ko kay Frenny. Ayan, yung tawagan namin eh. Frenny, yan. We call each other as Frenny, Mrenny. Yan. Mamimiss ko siya sobra. Lalo na yung mga banding moments namin. Pag nagyayani yan na lumabas, go ako. Kaso minsan, syempre, nalilihis ka. Pero, bumabalik yung bonding moments namin. Miss ko kay Pam, siguro yung pagiging maingay niya as a person, as pagiging kaibigan. I just hope yung group natin will stay the same kahit nasa US na siya. Kasi for sure, there will be changes pag wala na siya. And my miss ko would be yung mga random na alis. Mga random na yayaan outside kasi I just want to hang out together as a group. Parang lahat, hindi ko makakalimutan na Kada Pam. Tsaka buti na lang, before siya umalis ng US, kasama kami dyan. Sabi, Ang mamimiss ko sa kanya, ang kapehan. Though hindi kami laging nagkakasama, pero yun yung isa sa mamimiss ko. Yeah. Tsaka yung pagiging totoo niya, yung pagiging prangka niya, na hindi ko yung nakikita sa iba. Kasi nami-mirror ko yung pagkatao niya sa pagkatao. Kaya yun ang mamimiss ko sa kanya. Mamimiss ko siguro yung yung mga banding natin na alam mo siya yung parang sa grupo siya yung nangingibabaw yung boses ni Pam. Yung boses ni Pam na nangingibabaw. Siguro pag yun yung nakakamiss kay Pam, kung sakaling magbanding ulit tayo, tapos wala na si Pam, parang siguro tahimik na, no?
ang bunga nga ni Ate Pa. Yung pagpasok niya pa lang sa mga, kunyari, sa bahay, pagpasok niya pa lang sa bahay, ang ingay na agad namin yung sinasabi, hindi na natapos yung mga sinasabi niya. Sa isang minuto pa lang, dami niya ng milyon-milyon ng mga sinabi niya. Yun. Yung cheesecake. Oo, sobrang dami. Parang lahat naman tayo maninibago. May miss natin si Pam. Lalo na siguro ako, mas magiging affected siguro ako. Oo. Kasi one call away, ko kaya si Ma'am Shi. Parang Ma'am Shi, Ma'am Shi, may problema ako. Ma'am Shi, kailangan ko ng kasama sa City Center. Kailangan ko mag-coffee. Ay, wait lang. Meron kami yan. McDo therapy. Pag stress ako, Ma'am Shi, McDo therapy, lalakad lang kami doon sa McDonald's. Lahat, oo. Lahat. Wala, naiyak. Nakakaiyak pala. Lahat, as in. Good luck and I wish you all the best sa another journey mo with your family, no? This time with your family. And I hope na magiging mas masaya ka doon. Magiging self-fulfilling yung mga decisions mo doon. At the same time, enjoy mo lang kahit saan ka man buhay. Enjoy mo lang. And syempre, magkikita pa rin tayo. USRN man o hindi, magkikita tayo doon. Hindi, message siguro good luck. Alam ko naman na it's a new beginning for her and for her family. So, saka siya yung parang siya yung ano man tawag doon? Siya yung magse-set na naman ng bagong standard or siya yung magse-set ng bagong pathway sa atin lalo sa mga pa-US din. So, sana maganda yung kalabasan para mas ma-encourage kami na ituloy yung pag-US. Ayan, kay Pam, good luck sa kanya doon. Mag-ingat siya palagi. Siyempre, mamimiss ka namin. Siguro, kahit saan tayo mapunta, hiwa-hiwalay man, sana pa rin. Keep in touch pa din. Yun lang, huwag makakalimot din sa mga grupo. Ang message ko, good luck sa yung new journey and sana maging successful ka and of course, I'm so happy kasi makakasama mo yung pamilya mo doon at yun, magiging busy ka na uli kasi magkakasama na uli kayo. Yun lang, good luck and congratulations. Ayun, Pam, mamimiss kita. Ayun, sana magkikita tayo ulit doon. Hopefully soon. Lahat naman tayo is papunta doon sana. Sana mag-enjoy ka. Makakasama mo na yung family mo. Ayun, good luck and para sa pagyaman mo lalo. Ayun. Love you. Ate Pam, good luck sa sa US journey mo. Isang sapatos lang para kay. Hindi, tawag dyan. Basta good luck sa'yo. May miss ka namin. Message na lang kita. Ganon din. Para lang din yung sinabi niya. Good luck. Yung isang para sa sapatos sa kanya. Yung left side sa akin, yung right side sa kanya. Pam, eto na nga, kanina lang magka-message tayo. Sana yung wish mo natupad na. Sana yung wish namin, may pinagpipray mo, sana dumating na din sa amin in the right time. Sana pagdating mo ng US, alam ko mahirap ang journey. Lahat naman dumadaan sa hirap, pero alam ko kayang-kaya mo yan. Siyempre, nandito kami ng mga kaibigan mo. One text away, maglang pera ha. Alam mo na, nagbabayad pa tayo ng loan. EST kami na lang pala. So, be happy. Tsaka, maging kontento kung anong meron tayo. At yung pagmamahal sa asawa at sa anak, laging isa puso.
tulad namin, tulad ng mga kaibigan mo. Laging nandito para sa'yo. I love you, Pam. Thank you for the friendship na binigay mo. And I'll treasure it sobra. Sobrang grateful ako naging friend kita kasi ikaw yung naging way para mas maging focus pa ako dun sa goal ko sa buhay, yung i-take yung NCLEX. Kasi before naman, parang okay na ako dito. Pero minotivate mo ako na, hindi, kailangan mag-exam ka din, then para lahat tayo pupunta ng US para mas may magandang future sa'yo doon. Gusto ko magpasalamat kasi nandiyan ka doon mga times na kailangan ko ng kaibigan. Yan, nandiyan kayo lahat sa akin para sa akin. Yun lang, mamimiss kita and mag-ingat ka doon and keep in touch. Yun lang. Love you. Mwah. Sana best wishes sa journey mo at good luck. Magkikita pa naman tayo sa US. Dadalawin ka namin sa North Carolina. Sana swertehin ka sa sa US. See you there. Hey Pam! Honestly, I was malungkot ako because you're going to the US, but I'm happy at the same time kasi you're going to the US. It's like a hope for me. You know me, na excited na din ako mag-US, and I look forward to spend time with you, with your family sa US, kung kahit saang states man tayo, dalhin ng buhay natin. And good luck. First of all, syempre, congrats, Ate Pam. Ingat parate doon. Good luck sa magiging new journey mo. Andito lang kami always for you. Yun lang. Alam na yun, Ate Pam. Thanks for the friendship from the beginning. The support. Yun lang. Ako, hello Ma'am Shi. I'm so proud of you. Thank you din sa friendship. Sa lahat ng memories na nabuo natin dito sa Qatar. From tawanan, iyakan, dramahan, tuwalwalan. Mamimiss ko yun sobra. At saka, I'm so proud of you. At saka deserve mo lahat ng to. Good luck sa new chapter ng life mo at sa family mo. I love you! Dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-aagawan ng Nintendo. Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Lagi-lagi ka sa amin ang dumidiretso pag-uwi. Maglalaro ng tao-taong piso-pisong nabili. Umaawit ang theme song na sabay kinabasa. Kay sarap namang mabalikan ng alaala. Ikaw ang kasama buhat noon. Ikaw ang pangarap hanggang ngayon. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari? Ako yung prinsesa, sagip mo palagi. Ngunit ngayon'y marami nang nabago't nangyari. Hindi ang pagtingin na gaya pa rin ng nararata dati. Nararata dati. Nararata dati. Na gaya pa rin ng dati-rati ay palaging sabay na mag-siesta. Sabay ring gigising alas 4:30. Oh, sabay manonood ng paboritong programa. O kahit tamis namang mabalikan ng alaala. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari? Ako yung prinsesa, sagip mo palagi.
dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawayan. At pawang magkakalaban pag nagtataya-tayaan. Pero sing tamis ng candy pag nagkakasal-kasalan. Di ba dati ay nagkukunwaring Marvin at Jelena? Minsan ay tambalang Mylene at Bojo Molina. Ang sarap siguro balikan ng mga ala-ala. Lalo na kung magkayakap mga bata't magkasama. At Parang Hulyo't Hulya, lagi tayong magkasama. Sabay tayong umiyak at pinaabi.